JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lucas. Taong 1987 sa lalawigan ng Isabela. Isang panahon kung saan tahimik ang gabi at ang mga alamat ay hindi pa naiiwan ng modernong panahon. Sa paanan ng kabundukan, sa isang liblib na bahagi ng baryo ng San Pedro del Monte, naroon ang isang pamayanan na puno ng kapayapaan. Ang mga tahanan ay gawa sa mga kubo na yari sa kawayan na napapalibutan ng malawak na palayan. Sa umaga, maaamoy nyo ang mga bangong ani at amoy ng palay. At sa tuwing tatamaan ng sikat ng araw ang ilog, tila kumikislap ang tubig na parang kumikinang napilak. Pagsapit naman ng gabi kahit nabalutin ng dilim at katahimikan ng paligid, hindi makararamdam ng kaba o takot ang mga tao dahil mapayapa na rin ang kadiliman. Ang mga kuliglig ay tahimik na umaawit at sa hindi kalayuan, maririnig ng mga tao ang mahinang agos ng ilog. Naglalaro din sa paligid ang mga alitaptap na siyang nagbibigay ng kakaibang liwanag sa dilim ng kabundukan. Dito matatagpuan ang isang batang may kakaibang katangian, si Lucas. Isang 12 taong gulang. Bagamat payat, may tuturing na matipuno ang katawan para sa edad. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at talas. Palaging may gustong tuklasin at matutunan. Tahimik ngunit mapagmasid. Palaging nangingialam sa mga bagay na para sa iba, hindi para sa bata. Bukod sa talas ng isipan, meron siyang puso ng isang mandirigma. At sa kanyang leeg, matatagpuan ang isang lumang anting-anting. Ibinigay sa kanya ng lolo na siyang nagpalaki sa kanya. Bilog at yari sa tanso, may ukit ng araw at buwan na magkahalo sa gitna. Ayon pa sa lolo, meron daw itong mutya na nakatago sa loob. Bagamat hindi na ipaliwanag sa kanya kung para saan ang mutya, ang tanging alam ni Lucas, proteksyon ito sa mga nilalang mula sa dilim. Dahil dito hindi niya inaalis kailanman, kahit sa pagtulog o pagligo. Si Tatang Rendo, isang matandang panday na kilala sa baryo bilang ang taong ginagabayan ng bakal. Tahimik itong matanda. Ang mga kamay ay sanay sa init ng apoy at tigas ng martilyo. Ngunit kahit mabigat man ang mga kamay, ang puso nito ay busilak at mapagkalinga. Bukod sa pagiging panday, kilala din ng matanda sa mga orasyon at taglay na kagalingan tulad ng mga sinaunang albularyo. Sa bawat hampas ng martilyong bakal, palaging may kasunod na paalala. Lucas po, huwag mong kakalimutan na ang tunay na lakas ay hindi galing sa agimat, kundi sa loob ng puso. Pero kung alam mong gamitin pareho, walang halimaw ang hindi mo kayang harapin. Wika ni Tatang Rendo. Ganon ang araw-araw ng maglolo. Simple, tahimik ngunit pinagpala. Si Lucas ay tumutulong madalas sa paglikha ng mga bolo at anting-anting na inaabot sa kanya ng lolo sa mga nangangailangan ng proteksyon. Madalas silang bisitahin ng mga residente, lalo na ng mga magsasaka, upang mangingi ng basbas. At si Lucas, bagamat bata, marunong nang bumigkas ng maikling orasyon para sa kaligtasan. Ngunit hindi nila inaasahan na ang simpleng pamumuhay nila ay mabubulabog. Isang gabi habang nagbabantay si Lucas sa kanilang bakuran, nakaupo sa may poste ng ilaw na yari sa lampara. Napansin ng binatilyo na tila may hayop na hindi mapakali sa hindi kalayuan. Ang mga kalabaw malapit sa sapa ay panay ungol. Ang mga manok ay tumitilaok.
kahit malayo pa ang madaling araw. Ang hangin ay mabigat at malamig. Tila may kakaiba na hindi maipaliwanag ni Lucas. Tahimik ang buong baryo. Masyadong tahimik. Ngunit ang mga kuliglig ay hindi marinig hanggang sa may napansin siya na kakaibang ingay. Ingay na parang angil. Isang malalim na ugong ang dumaloy mula sa ilalim ng lupa. Hindi maipaliwanag ang tunog. Ngunit parang daan-daang hayop ang sabay-sabay na dumadagongdong. Gumagalaw ang mga daanan. Halos nagkandabali-bali na ang mga sanga. At ang lupa sa ilalim ng paanan ni Lucas ay bahagyang yumanig. Napatayo kagad ang binatilyo. Bagamat natakot, naalala niya ang mga payo ng lolo at naglakas loob ito. Ang mga aso, sabay-sabay tumatahol habang ang iba ay tumakbo pa ilalim sa kubo. Ang iba naman, patuloy pa rin sa pagtahol habang nakatingin sa kakawyan sa dulo ng baryo. At doon niya nakita, sa ilalim ng liwanag ng kumukurap na lampara, isang anino. Unti-unti itong lumilitaw mula sa kakawyan. Malaki, mabigat at siguradong hindi ito tao. Ang bawat takbang nito ay ang dahilan ng paggalaw ng mga dahon at nang tuluyang maliwanagan ang nilalang na ito, napasinghap na lamang si Lucas. Isang kapre ang nasa harapan. Ang nilalang ay kasing taas ng puno ng balete, itimang balat na parang sinunog na kahoy. Mula sa dibdib, may usok na lumalabas mula sa dibdib. Tila tabakong sinindihan ng apoy. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit at ang amoy nito ay nakakasulasok. Bawat buga, amoy ng abo at damo. Matapang, nakakasuka na parang may halo ng dugo. Ito ang unang beses na makaengkwentro ni Lucas ang nilalang, kaya hindi nito naiwasang matakot. Napatras at nanginginig ang tuhod. Kahit gaano pa lakasan ang kalooban, hindi may kakaila na ang katawan nito ay kinakabahan. Napahawak agad ang binatilyo sa kwintas sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung bakit, pero kusang gumalaw ang mga labi. Nagsalita ito ng orasyon na tila paraan ng katawan upang maprotektahan ang sarili. Biglang sumiklab ang liwanag at mula sa kanyang kamay, puting liwanag ang dumaloy. Naliwanagan ng paligid. Umalingaw-ngaw sa hangin na parang kulog. Tumama ang ilaw sa kapre. Naglabas ito ng kakaibang ingay. Halos mabingi si Lucas sa sigaw ng nilalang. Sa sobrang lakas, bigat at basag nitong tinig na tila puno ng puot at nais ng magiganti. Ang balat nito ay tila nagkaroon ng bitak at mula doon, tumulo ang isang malapot na likido, dugo ng nilalang. Si Lucas bagamat takot, napatayo pa rin. Handa kung sakaling umatake muli ang nilalang. Ngunit bago pa niya maitaas ang kwintas, narinig niya ang isang boses. Malalim, mabagal, ngunit puno ng sakit at halos nagmamakaawa na. Bata, hindi ako ang kaaway mo. Nanigas sa kinakatayuan si Lucas. Nag-aalinlangan kung lalapit ba ito o hindi. Kalauna nagpa siya ang binatilyo, alamin kung bakit naroon ang kapre. Dahan-dahan niyang nilapitan ang dambuhalang nilalang. Doon niya nakita na sa likod ng kapre ay may 3 bakal na palaso. Nakatarak malapit sa balikat at tadyang nito. Nang tanggalin, nakita niya na merong nakaukit na simbolo, ngunit hindi pa ito mawari. Napalunok si Lucas. Ang halimaw na akala niyang kalaban kanina, isang nilalang na sugatan lamang, hinahanap ang gumawa nito sa kanya. Lumuhod siya sa tabi ng kapre, nag-alay ng orasyong itinuro ni Tatang Rendo. Itinaas niya ang mga kamay sa sugat at muling bumulong.
Muling lumiwanag ang mutya, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na puti, kundi kulay ng berde na ang liwanag ang kulay ng buhay. Dahan-dahang nagsara ang mga sugat ng kapre. Ang mga bitak sa balat nitong kahoy ay naghilom at ang mga mata na kanina'y nagliliyab ng pula, ngayon ay naging kalmadong berde. Tahimik ang lahat. Tanging ugong ng hangin at huni ng mga kuliglig ang maririnig. Sa unang pagkakataon ngumiti ang kapre. Isang ngiti na bihira lamang nakikita. Puno ng pasasalamat at ginhawa. Ang mga mata na dati ay nagliliyab sa galit, ngayon ay kumikislap sa kabutihan. Mula ng gabing yun, sa pagitan ng isang bata at isang nilalang ng kagubatan, namuo ang hindi pangkaraniwang pagkakaibigan. Bagamat hindi araw-araw na nagkikita, naroon ang tiwala. Tuwing lalapit si Lucas sa kakahuyan, sasalubungin siya ng amoy tabako at presensya ng kapre. Lumipas ang ilang linggo, nanumbalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit ang katahimikang ito, panandalian lamang pala. Lingid sa kaalaman ng mga tampok na karakter, sa gitna ng kakahuyan ng bayan dumadagongdong ang lupa. Mula sa makapal na usok, isang nilalang na may anyong tao, ngunit ulo ng kabayo at buhok na gawa sa ginto ang lumabas. Ang tikbalang, nakakatakot tignan, mataas ang tindig, matalim ang bawat yabag. Nabulabog ang kanyang lupain mula sa mga anino, naglabasan ang mga aswang. Mga payat at maliliit, ngunit maliksi ang kilos. Ang mga kuko ay kasing haba ng mga patalim at ang mga ngipin ay labis ang talas. Ang ilan ay lumilipad, habang ang iba naman gumagapang sa lupa na parang ahas. Pinaligiran nila ang tikbalang, humahagikgik, humahalakak. Maganda ang lupain mo. Bantay ng kabundukan. Pero simula ngayon, amin na ito. Wika ng aswang. Subukan nyo, mga basurang kumakapit sa dilim. Kahit gaano pa kayo karami, wala kayong laban sa akin. Hindi nyo kayang agawin ang lupang pinagpala sa akin ng mga diwata. Sa isang pitik ng kanyang paa, umalulong ang hangin. Lumipad ang mga dahon at mula doon nabuo ang hangin ng kabayo. Mga aninong kabayo na gawa sa alikabok, pati na rin liwanag. Sumugod ang tikbalang at tinadyakan ang ilan sa aswang. Sumugod sa pakikipaglaban ang mga hangin ng kabayo. Ngunit kahit ilan ang aswang na kanilang paslangin, marami pa rin ang bilang nila. Balik tayo sa lugar ni Lucas. Habang namamasyal sa kagubatan si Lucas kasama ang kaibigang kapre, nakarinig sila ng gulo sa kabilang dulo ng kagubatan. Nayanig ang lupa at umalingaw-ngaw ang hiyaw ng mga hayop. Mula sa taas ng mga punong kahoy, may kumikislap na mata ng mga apoy. Huwag kang lalayo sa akin, Lucas. Hindi natin alam kung anong uri ng nilalang ang nariyan. Baka madamay ka. Hindi may paliwanag ni Lucas, pero matindi ang kanyang nararamdaman na kailangan nila ang tulong ni Tatang Rendo. Huwag mo munang idamay ang lolo mo. Lalo na't hindi pa natin sigurado kung ano ang kaguluwang ito. Pero halika na, umuwi tayo bago pa madamay. Napatigil ang dalawa nang biglang may bumulusok pababa, malapit sa kanilang kinaroroonan. Sugatan nito, ngunit pinipilit pa ring lumaban. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras, Lucas. Kailangan na nating umalis bago pa nila tayo makita at madamay pa. Dali-dali silang umalis makalipas ang ilang sandali. Nakarating na sila sa tahanan.
Tatang Rendo! Tatang Rendo! May nilalang na... May nilalang na lumalaban sa mga aswang! Wika ni Lucas. Tumatakbo papasok sa loob ng tahanan. Pawis na pawis at nanginginig ang tinig. Napatigil si Tatang Rendo sa pag-aayos ng mga halamang gamot sa mesa. Dahan-dahan niyang ibinaba ang bote ng langis. Tumingin ng maigi sa Apo. Baka sa kanyang muka ang matinding pag-aalala. Aswang ba ang sabi mo? Aba, hindi yan maganda, Apo. Mas mabuti nang wag tayong makisali sa laban. Hindi natin alam kung ano ang pinagmulan o kung anong galit ang dala ng mga aswang. Kapag nangialam tayo, baka tayo pa ang gantian ng mga yan. Wika ni Tatang Rendo, puno ng pag-aalala habang umiiling. Ngunit hindi napigilan ni Lucas ang sarili. Lumapit siya. Hinawakan ang mga braso ng matanda. Pero Tatang, tayo lang yung makakatulong sa nilalang na yun eh. Baka katulad lang siya ni Berto. Akala ko, galit na kapre lamang siya pero tignan mo. Kaibigan na natin siya. Isa sa mga tagapangalaga ng lupa. Kung papabayaan natin siya, baka tuluyang lamunin ng dilim ang buong baryo. Baka nga nililigtas ng nilalang na yun yung lugar natin eh. Sino naman yung tutulong sa kanya? Napabuntong hininga ang matanda. Tumitig siya sa Apo. Sa mga mata ni Lucas nakita niya ang tapang, paniniwala, na minsan ay sa kanya ring mga mata nagmula noong kabataan niya pa. Bagamat napakamot ng ulo, marahang napangiti si Tatang Rendo. O siya, kung ganon, Apo, ihanda mo ang mga gamit mo. Panahon na rin para harapin at tumulong. Hindi bilang mortal, kundi bilang mga tagapagbantay ng liwanag. Pinunta nila ang lugar. Bit-bit ng matanda ang kanyang bolo at isa sa mga anting-anting na siya mismo ang gumawa. Sa tulong ng kapre, tinahak nila ang pusod ng kagubatan hanggang sa tumambad sa kanila ang nilalang na may hawig ng tao pero ulo ng kabayo. Matipuno ang katawan, kasing bilis ng hangin, ang tikbalang. Ngunit hindi katulad ng kapre ang tikbalang ay hindi kaibigan. Lumayo kayo. Mga ngahas, hindi ko kailangan ng tulong, lalo na sa mga mortal na katulad nyo. Wika ng tikbalang, habang patuloy pa rin sa pakikipaglaban. O kahit anong uri ng nilalang o elemento, hindi ko kailangan ng tulong. Sigurado ka bang yan ang gusto mong tulungan, Lucas? Puro kayabangan ang inuuna. Dapat iwan natin yan at wag nang tulungan. Pinalibutan ng mga aswang ang tikbalang. Sabay-sabay nilang sinugod. Mataas ang tindig ng nilalang. Kung gaano ito kalaki, ganon din kataas ang yabag nito. Ilang beses natamaan ng tikbalang ang mga aswang, ngunit hindi pa rin sila tumigil. Tila dumadami pa ang mga ito. Habang tumatagal nakikita nila Lucas at Tatang Rendo na unti-unti nang nauubos ang lakas nito. Kalaunan, nagtamo ito ng mga tama, kagat at sugat. Tatang, mukhang kailangan niya na ng tulong natin. Kung magpapatuloy ang ganyan, matutuluyan siya. Wika ni Lucas. Hinahanda na ang sarili. Hindi ko kailangan ang mga laruan nyo. Umalis kayo dito bago pa kayo madamay. Mukhang puro yabang ang isang to. Pero ganun pa man, hindi na siya makakalaban sa estado niya. Tumango ang kapre kahit naiinis. Sumang-ayon sa sinabi ng matanda. Kung ano ang desisyon mo, Lucas,
Yun ang aking susundin. Tinitigan ni Lucas ang lolo niya na siyang inihanda ang sandata maging ang mga tangan na dala. Hinawakan ng binatilyo ang kwintas at nagdasal. Isang bilog na enerhiya ang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Nabulag ang mga aswang at sa sandaling yun, sumugod ang kapre. Dinampot ang malaking puno mula sa ugat at winasiwas. Pinatalsik ang mga halimaw at pinaslang. Si Tatang Rendo naman ay nakapikit. Matapos magsalita, biglang sumiklab at umapoy ang bolo, maging ang anting-anting na dala. Ang kanyang mga palad ay sumiklab ng sinag at ang mga kamao ay tila naging bakal. Isang hampas lang, nasunog ang ilan sa mga aswang. Nagliyab ang paligid. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga nilalang. Sa gitna ng apoy tinulungan ni Lucas ang tikbalang na tumayo. Puno ito ng sugat na tila malala ang mga natamo. Ngunit imbis na magpasalamat, galit pa ang nilalang. Hindi ko kailangan ng awa, bata. Wika nito. Sabay hampas ng buntot at napisa nito ang isang aswang. Bagamat puno ng yabang, nakita ni Lucas sa mga mata nito na kahit papano, sa pagitan ng galit at kayabangan, naroon ang bagyang paggalang at tahimik na utang na loob. Sumabay si Lucas sa kanya. Magkasabay nilang nilabanan ang huling 3 aswang. Bagamat kaunti na lamang, hindi sila basta-basta. Ang 3 ito, tila matatanda sa kanilang lahi. Mahaba ang dila at ang mga balat kasing tigas ng bato. Ang mga galaw nila ay hindi hamak na mas mabilis, mas malakas kumpara sa mga nauna. Nagpatuloy ang madugong labanan, bagamat nagtamo ng iilang sugat at pasa. Sa huli ay nagwagi sila. Tahimik muli ang kagubatan. Sa sandaling iyon, nakahinga ng malalim at ginhawa sila Lucas. Natapos din. Sa wakas, nagwagi tayo. Habang ang kapre naman, si Lucas at Tatang Renato ay nagdiriwang sa gilid. Ang tikbalang na kanilang tinulungan, tila hindi mawala sa muka ang simangot. O ano? Hindi ka ba marunong magpasalamat? Kahit magpanggap ka lang. Ikaw na nga ang tinulungan. Ikaw pa ang nakasimangot. Sabi ko sa iyo, Lucas, hindi dapat tinutulungan ang mga kagaya niyan. Sayang lang ang pagod. Mga hangal, sa pagtulong niyo sa akin, kayo naman ang pagbubuntungan nila ng galit. Una pa lang sinabi ko na sa inyo na umalis na kayo, pero matigas sa mga ulo niyo. Huwag kayong magugulat kung isang araw lulusubin ng mga aswang ang inyong tahanan. Aba, mukhang sumusobra ka na. Huwag ka na mag-aksaya ng laway pa. Hayaan mo siya. Ang pagtulong natin ay walang hinihinging kapalit. Halika na. Umuwi na tayo, apo. Salamat sa babala, tikbalang. Wika ni Tatang Renato. Umalis na sila. Habang naglalakad palayo ang 3, hindi mawala sa mukha ng tikbalang ang pag-aalala. Binalaan ko na kayo. Ang mga mortal na katulad nyo, hindi kayang labanan ang dami nila. Huwag lang sanang umabot sa punto na mamatay kayo kakatulong sa iba. Wika ng tikbalang sa sarili. Bumalik na ito sa kanyang tahanan. Habang naglalakad, Tatang, totoo po ba yung sinabi ng tikbalang? Lulusubin tayo ng mga aswang bilang ganti? Hindi ako magsisinungaling, apo, pero totoo. May posibilidad
na tayo ang pagbuntunan nila ng galit. Lalo na yung huling 3 aswang na nakalaban natin. Parang mga pinuno sila. Siguradong hindi sila papayag na walang dadanak na dugo. Pero wag na tayo magsayang ng oras. Walang magagawa ang pag-aalala. Mabuti pa, maganda na lang tayo. Proteksyonan ang tahanan. Dali-dali silang naghanda ng mga kagamitan. Mga tuyong dahon, kahoy, halaman, mga orasyon, bato at iba pa. Pinahiran din nila ng langis ang bakuran upang proteksyonan at magbigay babala sa dilubyong maaaring dumating. Lumipas ang ilang araw, labis ang pagtataka ni Lucas dahil hindi pa dumarating ang mga aswang. Bagamat hindi niya nais makalaban muli ang mga ito, laking palaisipan lamang sa kanya kung bakit hindi pa kumikilos ang kampo ng kadiliman. Mas maigi na ang ganito, Apo. Mabuti nang walang pinsala o tao masasaktan. Tatang, paano kaya kung hindi alam ng mga aswang ang tahanan natin? O hindi kaya naman, wala silang pakay sa atin? Anong ibig mong sabihin, Apo? Paano kung, wag naman sana pero, paano kung bayan pa lang kanilang lulusubin? Mas maraming tao doon eh. Dahil matagal nang payapa ang lugar, siguradong hindi handa ang mga tao. Kung tama ang pakiramdam mo, Apo, matinding dilubyo nga kung sakali. Halika na, magtungo tayo sa bayan. Nagligpit na sila ng gamit at nagtungo sa bayan. Katulad ng kanilang kinakatakutan, tama nga ang pakiramdam ni Lucas. Pagdating sa bayan, ang mga bahay ay nilamon na ng dilim matapos ang pagkamatay ng 3 makapangyarihang aswang. Kumalat ang galit na mga kampo nila sa buong kagubatan. Mula sa mga anino, nagtipon-tipon ang daang-daang mga aswang. Handang wasakin ang buong San Pedro del Monte, pati na rin ang lahat ng mga naninirahan dito. Ang mga bahay ay sira-sira. Mga ilaw ay pumutok. Mga apoy sa paligid mula sa nabasag na mga lampara. Ang mga tao ay nanginginig sa takot. Mukhang kailangan natin ng tulong ng tikbalang ng hangin, Tatang. Hindi ka pa ba nadala? Ubod ng yabang ang isang yun. Sa tingin mo ba ay tutulong siya? Siguro naman. Kasama din natin siya nung huling laban eh. Binalaan ko na kayo, bata. Sinabi ko na huwag kayong manghimasok. Ayan, tignan mo. Maraming inosenteng nadamay. Nakakagulat ka naman. Kung saan-saan ka sumusulpot. Hindi ako pumunta dito para lang tulungan kayo. Kung ganun, anong ginagawa mo dito? Nagbigay lang ako ng babala. Tama ang sinabi ko, Lucas. Magsasayang lang tayo ng oras sa kanya. Halika na. Maraming tawang nangangailangan ng tulong natin. Habang naglalakad papalapit sa gulo, kinausap niya ang kapre. Huwag ka mag-alala, kaibigang kapre. Sigurado kong tutulong siya. Nararamdaman ko. Sana lang. Sa hindi kalayuan, nakatayo sa pinakamataas na puno ang tikbalang. Hindi ko kakampi ang mga tao. Hindi ko gusto ang gulo. Sinabihan ko kayo na huwag mangialam sa gera ng iba. Pero hindi kayo nakinig. Ang unang hukbo ng mga aswang ay dumating. Parang dagat ng mga anino ang bumalot sa bayan. Ang hangin ay mabigat. May halong amoy ng lupa at nabubulok na laman. Ang mga halimaw ay sumisigaw. Umaalingaw sa paligid. Ang mga kuko ay tumatama sa kahoy at bato. Sinisira ang paligid.
Nagsigawan ang mga tao, tumatakbo, nagtatago at nagmamakaawa. Kagad binaba ng kapre ang malaking kamao sa lupa. Isang lindol ang yumanig sa kagubatan. Ang lupa ay humampas. Nagliyab ng abo mula sa kanyang tabako. Ang isang aswang, tinapakan. Ang katawan nito ay nagkalat sa hangin. Tumalsik ang dugo sa lupa at ang ulo nito muntik nang mabiyak sa hampas ng kamay ng kapre. Patuloy sa pakikipaglaban ang nilalang sa mga aswang. Kumuha din ito ng malaking puno at hinampas ang mga ito. Sa kabilang dako naman si Tatang Rendo, mga kamao ay parang bakal. Nakahanda ang mga sandata, suot-suot ang mga anting-anting habang nagbibigkas ng mga orasyon. Isang suntok, talsik kaagad ang mga nilalang. Mabagal man, ngunit pulido ang bawat galaw. Si Lucas ay tumalon sa gitna. Bawat galaw ay mabilis. Parang kidlat. Dala-dala niya ang itak ng apoy. Isang matalim na sandatang ginawa ng lolo. Sa talim nito, bawat kasamang natatamaan ay nagliliyab sa liwanag at init. Sa bawat tama ay nagbubuga ng apoy. Ang balat ng mga aswang ay dahan-dahang nag-aabo at nasusunog. Pumipiyok. Sumisigaw ang ilan sa sakit. Isang aswang ang natamaan sa dibdib. Bigla itong natuklap. Ang laman ay tumalsik sa paligid. Ang bawat halimaw na natatamaan ni Lucas ay nagiging abo kalaunan. Ngunit kahit madami na ang napaslang, hindi nauubos ang mga kalaban. Dumarami ang gumaganti. Ang mga paa nila ay kumakaluskos sa lupa. Nagiiwan ng dugo ang yapak. Ang mga kuko ay nakasabit sa mga punong kahoy at bato. Binabaluktot ang mga sanga sa paligid. Sumugod si Berto. Hinampas ang mga aswang na dumadaan sa kanya. Sa bawat ampas at bagsak ng nilalang, ang mga ulo ay sumisipol. Bago pa sila tuluyang mawala, tila nagtatawag muli ng iba pang nilang kalahi. Halos maligo na ng dugo ang lupa. Ngunit ganun pa man, tila walang katapusan ang dami nila. Si Tatang Rendon, patuloy sa pagsuntok, gamit ang bakal nitong kamao. May orasyon. Sa isang suntok, 2 ang namamatay. Pero kahit gaano pa ito kalakas at kagaling, kalaunan ay mapapagod din. Sa gitna ng kaguluhan, si Lucas ay patuloy pa ring umiikot, tumatalon sa ibabaw ng mga halimaw. Ang itak ng apoy ay hinahampas. Sabay-sabay namamatay ang mga aswang. Pinutulan ng kamay ang ilan. Mga braso ay nasunog at isa-isang naging abong sumasabog sa hangin. Tinutunaw ng apoy, nagiiwan ng usok na pumapawi sa dilim. Ngunit sa kabila ng lahat, halos hindi matapos-tapos ang laban. Ang dagat ng mga aswang ay patuloy sa pagsalubong. Mga anino ay sumisiksik sa bawat sulok. Tila daan-daang boses na mula sa impyerno. Ang bawat hampas, sipa at liwanag, kailangan ng mataas na uri ng konsentrasyon. Dahil sa bawat galaw, laban sa oras at kamatayan. Habang lumalakas ang laban, bumagsak ang mga puno sa gitna. Ang hangin ay purong abo, dugo at usok. Kahit nasa taas lamang ang tikbalang, tila sinusubukan din siyang atakihin ng mga aswang. Isang sipa lang nito, tumitilapon na ang 3 aswang. Mangangal. Akala nyo ba may laban kayo sa akin? Sa sobrang lakas ng sipa nito, halos tumama kay Lucas ang kanilang mga katawan. Walang ya. Hindi ka na nga nakatulog. Nakaperwisyo ka pa. Ayos ka lang ba, Lucas? Ayos lang ako, kaibigan. Huwag ka mag-alala sa akin. Ang mga residente, sila ang kailangan nating tulungan. Wika ni Lucas. Nagpatuloy sila sa pakikipagbakbakan.
May sumisigaw na bata, nanghingi ng tulong. Nilingon ng tikbalang ang pinagmumula ng tinig. Sa ilalim ng mga nakabagsak na sanga, isang batang babae, hindi hihigit sa 7 taong gulang, nakahandusay, duguan ng binti, nanginginig sa takot. Bagamat maraming galos buhay ito, lumalaban para sa natitirang buhay. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, nangingintab ang luha. Huminto ang tikbalang sa gitna ng putok ng apoy. Alingaw-ngaw ng sigaw ng mga aswang. Narinig niya ang pintig ng inosente. Isang buhay na wala namang kasalanan. Isang alaalang nagpabalik ng kanyang awa. Hindi ko kayang iwan. Hindi sa kamay ng mga halimaw. Nang sandaling yun, sumugod mula sa kadiliman ang 5 aswang. Tila nag-aagawan na parang patay gutom. Ang mga mata nila ay mapupula. Ang mga ngipin ay mahaba. Tumalon ng napakataas ang tikbalang. Napakalakas. Hanggang sa halos lamunin na siya ng ulap. Ang kanyang pagbagsak ay parang kidlat. Mabilis at masakit. Umalog ang lupa. Ang kanyang mga paa ay bumagsak sa ulo ng 2 aswang. Pumutok ang kanilang mga bungo. Ang laman ay kumalat sa damuhan. Ang natitirang 3, kagad niyang tinapos ang buhay. Ang mga halimaw ay tumilapon sa hangin at sa gitna ng dilim, gumuhit ang kanyang buhok. Na tila kidlat at pinaghahampas ng mga ito ang aswang. Pinunit ang mga balat, maging ang laman. Bumaba ang tikbalang sa tabi ng batang babae. Hinawakan niya ang sanga at tinanggal isa-isa. Maingat, na parang isang ama sa mga anak. Dahan-dahan niyang kinalong ang bata. Inilayo sa gitna ng labanan. Nilapag niya ito sa ligtas na damuhan. Huwag kang matakot. Hindi ka na nila masasaktan. At nang marinig ni Lucas ang tinig na yon, napalingon siya. Nakita niya muli ang tikbalang, ngunit hindi na katulad kanina. Ang dating mabangis at mayabang na nilalang ng gubat, tila naging tagapangalaga ng buhay. Tumalon si Lucas. Dala-dala ang itak ng apoy sa kamay. Ang kapre naman, patuloy sa paghampas ng malaking kahoy sa mga aswang. Si Tatang Rendo, patuloy na sumasangga at nagbabanggit ng dasal at orasyon. Ngayon kasama na nila ang tikbalang ng hangin. Ang gabi ay nagliyab. Ang bawat tampas ay parang kidlat. Ang mga aswang ay isa-isang nagbagsakan. Ang kanilang mga sigaw ay nalunod sa apoy at liwanag. At sa dulo ng putukan at sigawan, huminto ang 4. Magkailera sa gitna ng mga abo at usok. Ang kanilang mga hininga ay mabigat. Sa harapan nila, walang natirang aswang. Tanging katahimikan ng gabi. At ang munting bayan ay muling nailigtas. Ang mga tao ay nakatingin sa kanila, puno ng paghanga at pagpapasalamat. Tahimik na muli ang kabundukan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang ito, naroon pa rin ang mabigat na paghinga ng kasamaan. Mula sa dilim, lumitaw ang kakaibang itsura ng aswang. Tambuhalang nilalang. Kasing laki ng pinakamataas na puno ng nara. May balat na parang pinagsamang uling at bakal. Ang kanyang mga pakpak ay punit-punit. Ngunit sa bawat galaw, yumayanig ang lupa. Sa bawat pagaspas, matinding hangin ang bumabalot sa paligid. Ang mga mata nito ay pulang-pula na parang matingkad na dugo at ang tinig. Parang boses ng libu-libong nilalang na sabay-sabay nilamon ng kadiliman. Sa gitna ng baryo nagtipon ang mga tao. 2 o 3 mula sa bawat bahay. Armado ang lahat. At sa gilid ng hari ng mga aswang, isang grupo muli ng mga nilalang ang lumabas. Ngunit mas maliliit. Mukhang mas mahina ang mga ito. Tila huli.
at natitirang kalahi ng kadiliman. Lumaban ng mga tao, sumama sa gera, handang tumulong sa paraan na kaya nila. Kagad sumugod ang hari ng mga aswang. Sa isang iglap sumalpak sa lupa ang tikbalang. Ang pagyanig na dulot nito ay hindi lang dama ng lupa, kundi pati na rin ng kabundukan. Hindi na ito ordinaryong aswang, Lucas. Berto, maganda kayo. Ihanda ang natitirang lakas ninyo. Lucas, gamitin mo na ang tangan. Itinaas ni Lucas ang kwintas. Ngunit bago maisaayos ang enerhiya, kagad itong hinampas ng buntot ng halimaw. Kasama si Lucas. Tumilapon din ang mutya ng ilang metro, sumalpok sa ugat ng puno. Dali-dali siyang pinuntahan nila Tatang Rendo at Berto. Kaso nga lang kagad silang sinalakay ng natitirang nilalang. Tumayo si Lucas. Pinagpaga ng mga galos. Muling hinanda ang sarili sa pakikipaglaban. Duguan man ang labi, nagawa pa rin itong ngumiti. Itinaas ni Lucas ang kanyang kamay. Duguan, nanginginig ngunit hindi takot. Bitbit ang itak ng apoy. Patuloy itong nagliliyab sa tindi ng enerhiya. Lucas, sabutin mo! Ito ang makakapigil sa kanila! Wika ni Tatang Rendo. Binato nito pabalik kay Lucas ang kwintas sa may mutya. Ngunit bago pa ito makarating, sumugod ang tatlong aswang. Mga kasamahan ng hari. Kasing itim ng uling ang balat. Mga ngipin ay parang sibat. Mabilis silang umatake, sabay hampas sa malalaki nilang kuko. Humarang ang kapre. Ginamit niya ang malaking kamao upang ipangsanggalang. Prinotektahan si Tatang. Tinamaan siya sa balikat. Tumalsik ang dugo ngunit nagpatuloy pa rin. Isang hampas mula sa kanyang kamao. Sumabog ang ulo ng dalawang halimaw. Ang laman at dugo nila ay kumalat sa lupa. Samantalang ang tikbalang sumulpot mula sa ulap at bumagsak na parang kidlat. Ang kanyang sipa ay pumutol sa leeg ng isang aswang. Sabay ikot upang tulungan si Lucas. Habang nilalabanan nila ang mga kasama ng hari, unti-unting lumapit si Lucas sa mutya. Lumuhod siya. Dinampot ang kwintas. Sa sandaling mahawakan ang paligid ay kumidlat. Mula sa dilim sumunod ang hari ng mga aswang. Sugatan ngunit mas galit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pula. Bawat hakbang, nagdudulot ng pagyanig ng lupa. Sumigaw ito na parang kulog. Nagpakawala ng dilim, nagpabagsak ng mga sanga, maging ang bato. Ngunit tumindig si Lucas. Itinaas ni Lucas ang kwintas at ang itak ng apoy. Tila nagsanib ang dalawa. At ngayon ay nagmistulang espada ng liwanag. Sumugod ang bata. Sa sobrang talas, halos hiwain na rin nito ang hangin. Bawat galaw ay eksakto, mabilis at matalim. Ngunit ang hari ay hindi nagpatalo. Bukod sa mga kamay, paa at ngipin, ginamit nito ang kanyang mga pakpak at buntot sa pakikipaglaban. Tumulong sila Berto at Tatang Rendo, maging ang tikbalang ng hangin. Sabay-sabay nilang apat inatake ang hari. Sa huling sandali tumalon si Lucas sa ere. Ang itak ng apoy ay umikot. Nag-aalab, nagniningning at sa isang malakas na sigaw, binagsak niya ito diretso sa ulo ng hari ng mga aswang. Sumabog ang liwanag. Ang lupa ay umalog. Ang hangin ay lumipad. Ang sigaw ng halimaw umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Nang tumigil ang liwanag, nakalood na ang hari. Unti-unting nagiging abo hanggang sa tuluyang maglaho sa hangin. Sa paligid, ang natitirang mga aswang ay pinaslang ng mga residente, mga magsasaka, matatanda, mga kabataang may dalang sulo, bolo at sibat. Sabay-sabay silang humiyaw,
matapos mapatay ang natitirang nilalang. Lumuhod na si Lucas. Pagod. Nanginginig ngunit may ngiti sa labi. Kumalma ang kanilang mga sandata. Nanumbalik ang kapayapaan. Lumapit si Tatang Rendo. Inilagay ang mga kamay sa kanyang balikat. Tapos na ang laban, Lucas. Wala na ang kadiliman. Biruin mo sa murang edad. Kakaiba ang kaya mong gawin. Paano pa sa iyong pagtanda? Hoy, bakit ka nakikisali, Tikbalang? O tama na yan. Kayong dalawa. Huwag na kayo mag-away. Magpahinga muna tayo. Natawa na lamang si Lucas sa bangayan ng dalawa. Umakyat sa puno ang kapre. Humitit ng tabako habang nakangiti. Pero tama siya. Hindi ko akalain na ang isang batang katulad mo may kakayahang tapusin ang kadiliman ng gubat. Sa gilid nila, ang mga tao ay nagyakapan, umiiyak at nagdarasal, nagpapasalamat sa tulong. Bagamat may mga sugatan, nasaktan at ibang hayop ang nasawi. Nagpapasalamat sila. Walang residente ang namatay. At dahil na rin sa tulong nila Lucas, bagamat nasira man ang kanilang mga tahanan at kagamitan, alam ng mga residente na makakabangon silang muli. Lumipas ang ilang buwan, muling bumalik ang katahimikan sa San Pedro del Monte. Si Lucas ngayon ay kilala bilang batang antingero ng Isabela. Madalas makikitang naglalakad sa kabundukan. Tinutulungan ang mga albularyo at kabataan. Tinuturo ang tamang paggamit ng mga agimat, anting-anting, bertud at mutya. Nagmarka sa isipan ng mga tao ang kanyang pangalan. Si Lucas, ang batang antingero. Mga kabayan, mabilis na announcement lang, may papakita ako sa inyong bagong item. Eto na, Maracuyo White and Maracuyo Lava. Tingnan nyo yung details, kabayan. No? Sobrang ganda ng itsura niya. Ito yung Maracuyo Lava na may gininto ang sambinito. At ito naman yung Maracuyo White na may gininto ang sambinito. Magiging available ito mga kabayan sa ating 11/11 sales. Limited stocks muna tayo dito sa ating pinakabagong version ng Maracuyo. Kita-kits tayo mga kabayan na 11/11 sale mga kabayan or sa 11/10. Pero for sure dyan sa dalawang araw na yan mga kabayan magiging available na to. Syempre magbibigay tayo ng discount kasi bagong item siya. Kita-kits mga kabayan, i-follow nyo na ang shop ng Likha Merchandise. Mag-ingat sa mga scammers.